Boracay! Hi guys! Welcome back again to my channel. So this is the day 2 and Boracay. And syempre, we're not slowing down from chill vibes to new adventure. Today is all about exploring more, eating good, and living our best island life. Kaya naman tara, samahan ninyo ako. At syempre, after the breakfast, heto nga pala ang mga kaganapan. So syempre guys, ipakala ninyo Boracay is all about white sand and party nights. Wait lang, may hidden gem dito na super tahimik, super fresh at super eco-friendly. Welcome to the Mangrove Eco Park. At syempre, mangroves are not just beautiful ha, they protect the island from erosion and storms. So habang nag-e-enjoy ka, you're also supporting the nature. At syempre guys, sobrang presko dito. So ayan guys, habang tinutur kami dito ni Kuya Jojo, sinasabi niya yung mga facts about the mangroves. Instagram worthy nga ba? Of course! May mga signs at perfect lighting spots, hindi lang pang eco tour, may pang feed goals din. So ayan guys, mabait at marami kaming natutunan kay Kuya Jojo bilang tour guide namin siya. At syempre, ang gaganda ng mga kuha ng litrato sa amin, talagang professional ang atake ni Kuya. So ayan guys, share ko lang sa inyo, ayan nga pala, pinicturean nga pala kami buong pamilya dito sa Boracay Mangroves. So ayan guys, if you're looking for peace and nature sa gitna ng island adventure, check out the Mangrove Eco Park dito sa Boracay. So kaya naman, add this to your Boracay bucket list guys. Okay, next destination, Bulabog Beach. Ayan guys, naglalakad kami dito sa Bulabog Beach. Dinala kami dito ni Kuya para mag-picture-picture kami. So ayan guys, mas raw yung feels, mas tahimik at super windy dito sa Bulabog Beach. Dito madalas nagka-kite surfing kasi perfect yung hangin dito, ang presko ng vibe. At paglakad-lakad ka lang dito parang nakaka-relax talaga. Syempre, hindi kumpleto ang Boracay feels kung walang human drone effect, di ba? Hello baby! Ganda. Okay, saba. Okay, alam nyo to? Ding! Ganyan! May energy. Tayo po tayong lahat. Tayo po. Tayo. Then, group hug. Simbala. Okay, then. Marunong kayo sumayaw? Oh, diva, ang galing ni Kuya na mag-human drone, grabe. So, ayun guys, share ko lang sa inyo, may mga bangka, may mga locals, tapos may mga hostel at chill na kainan din sa tabi-tabi. Walang masyadong commercial establishment, kaya mas laid back ang atmosphere dito guys. So, ayun guys, kung gusto mo ng quiet time or gusto mo lang magmuni-muni habang naglalakad, perfect dito. Yung tunog ng hangin tsaka alon, sobrang calming. Ang sarap ng ganito guys, walang masyadong crowd, walang rush, parang secret side ng Boracay na hindi masyadong dinadayo. So ayan guys, tuloy-tuloy lang ang lakad, minsan ito talaga yung therapy natin. So ayan guys, share ko lang sa inyo, after namin mag-picture-picture dito, ayan guys, nagpunta naman kami dito sa grotto. So this is the grotto guys, at dito nga pala kami nag-crystal kayak. So ayan guys, nagkakahalaga lamang po ang crystal kayak sa halagang 100 pesos to 150 pesos per person. So ayan guys, after namin mag-crystal kayak sa grotto, ang next destination naman ay Diniwid Beach. So ayan guys, naglalakad na kami pupunta sa Diniwid Beach. Medyo tago siya from the main stretch ng White Beach pero hindi siya mahirap puntahan. May walkway sa gilid ng mga bato at ang ganda ng daan, parang secret passage papunta sa ibang mundo. So ayan guys, habang naglalakad kami, ramdam na agad yung tahimik na vibe. Walang masyadong tao, tapos ang view mo, dagat sa kanan, bato sa kaliwa. Sobrang presko, tapos parang ang slow ng oras. Kung gusto mo ng konting peace without going too far, heto na yon guys. Okay, next destination, Sinagpa Beach. So ayan guys, naglalakad na kami ngayon papunta sa Sinagpa Beach. Medyo tago siya kaya kailangan talaga ng konting effort. Tahimik dito sa daan, puro bato, may mga puno sa paligid at syempre guys, maririnig mo lang yung hangin at yung alon mula sa malayo. Ang ganda ng trail, parang shortcut papunta sa isang hidden spot. Sobrang fresh ng hangin and kahit na mainit, hindi siya nakakairita kasi may shade ng mga puno. So ayan guys, share ko lang sa inyo, may mga part na paakyat, may pababa, kaya ingat-ingat lang sa paglalakad, lalo na kung nakachinelas lang kayo gaya ko. So ayun guys, habang naglalakad ako, ang saya lang isipin na may ganito pa palang side ng Boracay. Hindi crowded, hindi touristy at walang ingay. Yung tipong maririnig mo lang yung sarili mong paghinga at yung tunog ng nature.
At ayun na nga pala guys, unti-unti na lumalabas yung view ng dagat. Ang ganda, kitang-kita mo na yung tubig kahit na medyo malayo pa. Blue na blue tapos may mga rock formation sa gilid. Ang aesthetic ng vibe, parang hindi Boracay, parang ibang island na more raw and untouched. Konti na lang guys, malapit na kami. Nakikita ko na yung buhangin, ang linis, walang kalat at sobrang clear ng tubig. Walang tao halos, so kung gusto mo talaga ng peace and yung feeling na ikaw lang yung nandito, perfect ang sinagpa. So ayun guys, masasabi ko na sobrang sulit ng lakad, hindi siya glam na entrance like sa Station 1 pero once na nakarating ka, ibang klase ang ganda, tahimik, presko at parang ikaw lang ang may alam sa lugar. If gusto mo ng chill spot na hindi matao, heto na yon. So ayan guys, pipikapin kami ngayon ni Kuya Jojo para magpunta naman sa next destination. Okay guys, so sakay na kami ngayon sa e-trike ni Kuya at dumaan na kami sa Ocean Way. Ang ganda ng daan dito guys, sobrang linis tapos parang private village ang vibes. Medyo paakyat pero since naka-e-trike kami, relax lang kami. Look ko, ang tahimik, walang traffic at walang ingay. So ayun guys, sa gilid may mga villas, may mga bagong buildings at ang daming greenery. Hindi to yung typical na Boracay na white sand agad. Parang ibang side siya ng isla na mas kalmado at exclusive ang dating. So ayun guys, habang uma-under kami, feel mo talaga yung presko ng hangin. Open yung trike so kahit na mainit, hindi siya nakakainis kasi mahangin. Ang ganda rin ng landscaping, may mga bulaklak sa gilid, may mga palm trees tapos malawak yung daan. So ayun guys, kung mapapansin ninyo, malalawak yung property dito kasi part to ng Boracay New Coast. May golf course daw dito, may mga condo tsaka mga high-end ng hotels. Pero kahit ganon, open pa rin siya for visitors. So kahit dinaanan lang namin, enjoy na enjoy pa rin. So ayun guys, share ko lang sa inyo, may part dito na biglang bubukas yung view. Makikita mo yung dagat sa malayo, as in biglang wow, Boracay nga talaga to. Sobrang sarap lang talaga sa pakiramdam at nakaka-relax kasi habang nakasakay ka kasi every corner na may bagong view, nadadaanan mo lang ito at sulit na sulit yung experience. So ayan guys, malapit na kami sa The Keyhole of Boracay. Sobrang excited na akong makita yon in person. Yung iconic na bato na may butas, overlooking sea. At syempre guys, isa to sa mga pinupuntahan ng mga gusto ng IG-worthy shots and quiet moments sa Boracay. So ayun guys, konting kembot na lang, andito na kami. Tignan nyo oh, ito yung pathway papunta sa Keyhole. Ang ganda ng weather, perfect for photos, perfect for shot, para maglakad at syempre guys, sobrang saya ko na dinaanan namin tong Ocean Way. Hindi lang siya shortcut, it's a whole visual experience. Kaya naman tara guys, baba na tayo and let's check out the Keyhole of Boracay. So heto na guys, this is it Pansit, nandito na kami ngayon sa the Keyhole of Boracay. Isa to sa mga hidden but iconic spots sa island. Yung natural na butas sa malaking bato overlooking the ocean. Grabe guys, ang lakas maka-postcard ng view dito, tahimik, presko at super Instagram worthy, perfect stop for photos or just a moment of peace. So ayun guys, after namin sa The Keyhole of Boracay, welcome to Boracay New Coast. Tahimik, malinis at parang mini resort city sa loob ng island. Ang lawak ng space, may golf course, high-end hotels at ang ganda ng daan, Instagrammable sa bawat kanto. Presko, classy at definitely a different vibe. Don't skip this hidden gem sa Boracay. So heto na nga pala, last but not the least, heto na nga pala ang Puka Beach guys. So heto na yung pinaka-last na destination na pupuntahan namin for today. So ayun guys, see you sa day 3 sa aming Boracay trip. Bye!